Kamusta mga kaibigan? Maligayang pagbabalik sa ating channel kung saan hinihimay-himay natin ang mga isyong mainit, masalamuot at puno ng kontrobersiya sa Pilipinas. Ako ang inyong host at ngayon tatalakayin natin ang isang balitang bumubulabog sa social media at sa Senado. Ang mga nawawalang sabungero at ang diumunoy koneksyon ni Atong Ang, ina nang nawawalang sabungero, inalok kami ng grupo ni Atong Ang habang nasa Senado. Anong ibig sabihin nito? Bribery, pananakot, o simpleng maling akala? Kung bago ka rito, i-hit na ang subscribe button, i-click ang bell icon at mag-iwan ng like para suportahan ang aming layunin na maabot ang 100,000 subscribers. Para sa mga kababayan natin sa Dubai, Riyadh, Hong Kong, Toronto, Sydney at iba pang sulok ng mundo. Salamat sa panonood ha. Huwag kalimutan mag-super thanks para mapanatili natin ang ganitong content. Ngayon simulan natin. Ang isyong ito hindi basta-basta. May mga pamilyang nawalan ng mahal sa buhay, may mga akusasyon ng korupsyon at may mga politikong nagsasabing sila ang magliligtas. Pero mga kaibigan, magpakatotoo tayo ha. Sa Pilipinas, kapag may sabong, may pera. At kapag may pera, may politika. Kaya't sumisid tayo sa kwentong ito na puno ng drama, intriga at oo, medyo nakakatawa rin kapag tinignan mo ang kabuuan. Pero seryoso, ito ay tungkol sa hustisya para sa mga nawawala. Noong 2021 nagsimulang maglaho ang mga sabungero. Hindi isa, hindi dalawa, kundi mahigit 30 katao mula sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Mula Quezon City hanggang Davao City, at ang mga ito ay mga ordinaryong Pilipino, mga ama, kapatid at kaibigan na ang tanging kasalanan ay ang pagiging bahagi ng e-sabong industry. Pero bakit sila nawala? At bakit hanggang ngayon, 2025 na, wala pa ring linaw ang kaso? Ayon sa mga ulat, ang e-sabong ay isang bilyong-bilyong industriya at sa gitna nito ay si Atong ang negosyanteng itinuturing na hari ng online sabong. Pero mga kaibigan, bago natin husgahan si Atong, tignan natin ang mga facts. Noong pinakamainit ang e-sabong, nagkaroon ng mga alegasyon ng dayaan, mga sabungerong di umano'y nandaya sa pustahan. At sino ang pinakamalaking lugi kapag may dayaan? Siyempre, ang may-ari ng platform. Puson X sino ang may-ari ng e-sabong? Si Atong Ang. Siya o ang negosyo niya ang pinaka makaka-benefit sa pagpatay sa mga sabungerong mandaraya. Pero teka, masyado bang mabilis ang konklusyong ito? Alam nyo, sa Pilipinas, kapag may nawawalang tao, ang unang tanong natin, sino ang galit sa kanya? Pero kapag sabungero ang tanong, sino ang natalo sa pustahan? Ngayon, seryoso na ulit. Ang mga pamilya ng nawawalang sabungero ay humihingi ng hustisya. At dito pumapasok ang pinakabagong balita. Ang isang ina na nawawalang sabungero ay nagsabing inalok sila ng grupo ni Atong Ang habang nasa Senado. Anong ibig sabihin nito? Let's break it down. Kung nahook ka na sa kwento, mag-comment sa baba. Hustisya para sa sabungero at i-share sa mga kaibigan mo sa Makati, Cebu o kahit sa Abu Dhabi. Noong July 3, 2025, naglungsad ng press conference si Atong Ang na mariing pinabulaanan ang mga paratang laban sa kanya. Sabi niya, gusto ko lang maging transparent at lumabas ang katotohanan. Pero ang mas nakakagulat ay ang pahayag ng isang ina na nawawalang sabungero. Habang nasa Senado, di umano'y inalok sila ng grupo ni Atong ang ano ang inaalok? Pera, proteksyon o simpleng pakikalamayan. Walang malinaw na detalye pero ang timing ng offer ay nagdudulot ng hinala. Imagine, nasa Senado ka, seryosong-seryoso ang hearing. Tapos may lalapit sa'yo na parang, tita, may offer kami. Pero wag kang maingay parang scene sa teleserye. Pero sa totoo lang, kung totoo ang aligasyon, ito ay isang seryosong issue ng pananakot o posibleng panunuhol. Tignan natin ang kabilang panig. Si Atong Ang kasama ang kanyang abogado na si Lorna Kapunan ay iginiit na wala siyang kinalaman sa mga nawawala. Sa katunayan, naghain pa siya ng reklamo laban sa isang whistleblower na di umano'y nagdawit sa kanya.
Sabi ni Atong, masyado na kaming kawawa. Pero teka Atong, ikaw ba ang kawawa o ang mga pamilyang wala nang makakasama sa Noche Buena? Ang isabong ay isang regulated industry sa ilalim ng PAGCOR. Pero noong 2022, ipinagbawal ito ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil sa mga isyong tulad nito. Krimen, korupsyon, at paglabag sa batas. Pero hanggang ngayon, ang mga batas tungkol sa online gambling ay puno ng butas. Ano ang mas mahalaga? Ang kita ng gobyerno mula sa isabong o ang buhay ng mga ordinaryong Pilipino? Kung sa tingin mo ay kailangang imbestigahan pa ito, i-like ang video na ito at mag-super thanks para maipagpatuloy natin ang ganitong content. Para sa mga kababayan natin sa Doha, London at Vancouver, ipakita natin ang suporta natin. Ang isabong ay hindi lang laro. Ito ay isang makinarya ng pera. Noong 2021, ang isabong industry ay kumita ng bilyong-bilyong piso at ang PAGCOR ang nangangasiwa nito. Pero kapag may pera, may kapangyarihan. At kapag may kapangyarihan, may mga politikong gustong sumausaw. Sa ibang bansa tulad ng United States at Canada, ang online gambling ay mahigpit na nireregula. Sa Pilipinas, parang palengke, kanya-kanyang diskarte. Ang tanong, bakit kailangan maglaho ang mga tao bago natin pag-usapan ang reforma sa industriya ng sugal? Alam nyo sa Pilipinas, kapag may nawawalang tao, ang unang sinisisi natin ay ang politiko. Pero kapag may sabong, ang sinisisi natin ay ang manok. Pero seryoso ang isyong ito ay nagpapakita ng mas malalim na problema sa ating sistema. Ang mga pamilya na nawawalang sabungero ay humihingi ng hustisya. Pero ang DOJ at Senado ay parang naglalaro ng pass the ball. Habang naghihintay ang mga pamilya, ang mga akusasyon ay nagpapalala ng tensyon. Atong ba ang mastermind o biktima rin siya ng maling akusasyon? Kung napanood mo ito mula Singapore, Kuala Lumpur o Los Angeles, i-share ang video na ito sa mga kaibigan mo Sabihin natin sa mundo na hindi natin hinintay ang hustisya, hinintay natin ang katotohanan. Anong dapat gawin? Una, kailangan maging transparent ang investigasyon. Kung totoong aligasyon ng panunuhol sa Senado, kailangan imbestigahan ito ng DOJ. Pangalawa, kailangan i-revamp ang mga batas sa online gambling. Hindi pwedeng pera lang ang habol natin habang nawawala ang mga tao. Alam nyo, kung ang isabong ay isang pelikula, ang title nito ay Ang Pera o Ang Buhay. At ang plot twist lahat sila posibleng kasali sa scam. Pero seryoso ang mga pamilya ng nawawalang sabungero ay nangangailangan ng sagot, hindi ng press conference. Para sa mga kababayan natin sa Jeddah, Melbourne at New York, ang isyong ito ay hindi lang tungkol sa sabong. Okay? Ito ay tungkol sa hustisya, transparency at kung paano natin proprotektahan ang mga ordinaryong Pilipino. Kung gusto mong makita ang mas maraming ganitong content, i-hit ang subscribe button at mag-super thanks na rin please. Ang suporta nyo mula sa Manila, Davao o kahit sa Tokyo ay magpapalakas sa atin para maabot ang 100,000 subscribers. Kaya subscribe na. Mga kaibigan, ang kwento ng mga nawawalang sabungero ay hindi lang tungkol sa sabong o sa pera. Ito ay tungkol sa mga pamilyang naghihintay ng hustisya. Sa sistemang puno ng butas at sa mga katotohanang hinintay natin, si Atong ba ang salarin o isa rin siyang biktima ng maling akusasyon? Ang sagot, hindi natin alam pero sigurado kailangang magtuloy-tuloy ang investigasyon. Para sa mga kababayan natin sa Montreal, Dubai, Hong Kong at iba pang parte ng mundo, salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like, i-comment at i-share ang video na ito. Mag-super thanks na rin please para suportahan ang aming channel at tulungan kaming maabot ang 100,000 subscribers. Sa Pilipinas, ang sabong ay hindi lang laro. Ito ay buhay, pera at kapangyarihan. Pero ang tanong, hanggang kailan natin hihintayin ang hustisya? Ako, magpapatuloy sa paghuhukay ng katotohanan. Ikaw, kasama mo ba ako? Mabuhay ang Pilipinas!